meeting, nga di mo po na lisod ng mga alawiton. Kay alawiton naman, so it means kay Baro Province School. Ako nang ginamonitor din sila. Ako ginagipang pensyon nga awit nita, no? Kay Salmo 100, no? Sulod kamo, no? Uban ng pag-awit. No nang kining pag-awit makatabang ni labi na ug mudung ka sa simbahan nga buol ka. No? Makawagtang na sa imuhang stress, makawagtang na sa imong mga kabuol nga imuhang nasinati. Nga umato ka dito simbahan nga dili ka mo apil og awit kay magpadala gid ka sa imong gibakit. No, magbuol-buol gid ka mo nang simba nga makasimangot ka. No, mura ta mo kalipay, mudong ka sa imong cellphone o scroll. No, kay wala man ma-energize ang imong kasing-kasing, kaya di mo ka mo participate, di mo ka mo cooperate. Yes. That's the purpose nga nung nakita yung mga alawiton para nga before ta maminaw sa Word of God, ang ato ang mga kasing-kasing na prepare na daan, no? Kada bitong magklase mo sa eskwelahan, o niya before mo magklase, mag-exercise sa elementary, uso man na karon naman aron sa mga high school. Sa elementary, dagit mi exercise nga buhaton before ang klase after sa flag raising ceremony. So lami kayo mo apil og klase no kung gikan mi nag-exercise. Pero mula duwa kag tudlo nga wala mo exercise, o maggiduka pa na yung mga estudyante, moving up pa na diya sa lingkuranan. So imo ning ana, mo nang naagid tay magpa-energize. No? Balag wala sa plano tong pag-lead niya ati ganina. Pero hindi kanuna yan ang mag-igsuon. Master ka ayon ni, no? Apilang lamdam, lupad. Okay, dalay ka ng Diyos, ini paong kabuntagon. Once again, mayong buntag ka na itong tanan. Sa rin palang gilugay, atong gibasa ang class sa ato ang mensahe karon, patukuranan sa atong mensahe. Actually, duha ni sila kapuok, Acts 20:24 o Romans chapter 1 verse 1. Pag-message sa ato ang bukwa president sa kuha, kulbaan ko, tungod kay anad kong muwali, anad kong preach sa taasa, pero pag ang imuhang walihan, puro mga kauban imo mga workers, nagsago na din ato mga pastors, mga mentors, mga teachers, kulba kayo, no? Kay kung ko gitrain sa akong mentor nga pawalihon og mga mga mag-train. Akong mentor na diri si Pastor Rolando Hendras. Mao yun nagbansay nako nga nahimo kong dili man yung mga maayo pero nahimo kong magawali sa pulong sa Ginoo. Lisod o kulba, pagpadung ko lang kay daan diri nagmotor ko murag mutipas gamay ang motor. Kay kinala ko masabot ang ako ang feelings nga Ginoo ko na dito ako mga mentor, na dito ako mga teacher. Ginoo ko tabangin tambo. Na dito nga to mga officers, no, mga gihilan nato nga mga seniors. Lisod, tingkol baa. No? Pero alang sa Ginoo no, itawag man ta para niini nga mao nabuluhaton mo nang ako binsang gipangandaman. Ito pa lang gani sa church sa Matinaw, pag CR ko, nagwali na ko dito CR. Natug ko, nagsigog wali. Sino kong tuon, sino practice, itungtong ko palpit kami pagkuman sa among Bible study, nakaulay ng alas 9, itungtong ko palpit. Nagwali ko dito, ang ako raw sa. Ako magamit og mic para may magkadungog. Nag-practice, no? Mura bitaw ko, nag-final defense pa, na praktisan daan ang presentation, para na, huwag na amoy mga komento, di na ko makulbaan, pinag-practice man ko. Okay? So, nag-send siya o tima, nindot kayo ang maong tima. No? Servant slave. Nagtuon ko, ilang taon ako ang kinabuhi ni Apostol Paul, tungod kay ang iyang mga sulat, mamaya to ang ikuhaan karon o patukuranan. Nakita na mo dito nga ang kinabuhi ni Apostol Paul may usa ka dakong ehemplo nato mga alagad sa Dios nga ang iyang kinabuhi nagpakita gyud sa pagkaulipon o pagkaalagad sa Ginoo. Makita nato nga ang iyang kinabuhi bisan nahibalota sa iyang past, no?
sa iyang kahimtang sa iyang kinabuhi, pero the moment nagipilit na niya ang pagpangalagad sa Ginoo, makita pud nimo ang iyang kinabuhi nga unsa kadasig si Apostol Paul ug wala siya kahadlok sa pagwali sa mayong balita tungod kay mo ay mando sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? So mao usab kita nga mga alagad sa Ginoo. Ang ato ang kinabuhi kinahanglan manita magkakahadlok sa pagwali sa mayong balita tungod kay mo man ni atong gipili. Mao ni ang tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. When we are speaking of Apostle Paul, kung ato ang balikan gamay ang iyang kinabuhi, no? From the past up to present, no, sa iyang kinabuhi nga ana sa Kristo sa iyang kinabuhi. Naibalota nga from persecutor to preacher. Mo ginahang linya sa iyang kinabuhi. Kaniadto sa siya ka persecutor hangtod nga nahimo siyang preacher. Pero si Apostle Paul is one of the most influential figures in the New Testament. Ay nga naman, halos sa New Testament, halos 1/4 nga mga sulat kang Apostle Paul. No? 1/4 sa New Testament kang Apostle Paul nga mga letters. Kasi naka-memorize. Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon. 13th epistles of Apostle Paul. 1/4 sa New Testament iyahang sulat arang daghana. So ang iyang pangalan before siya nahimong Apostle Paul or nahimong Pablo, Saul of Tarsus, no? Kamay lang ako sa ipailan yung kaniyo sa Apostle Paul, no? Kaya aron nga ma-refresh ang ato ang hibalor kaniadto. Hello. Saul of Tarsus. Acts 13 verse 9, na-change ang iyang pangalan to Paul after sa iyang conversion. And then, kung mangutana mo, Pastor, unsa man nga tribo si Apostle Paul? Dahil mangutana ko, unsa man siya nga tribo? Ha? Sa Romans 11 verse 1, matod pa dito, I am an Israelite, a descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin. So, unsa siya nga tribo? Ha? Benjaminite. No? So, ang iyahang birthplace, isa man siya na tao. Si Apostle Paul, isa na tao. Ha? Tarsus, the capital city of Cilicia. Sa modern na to karon, ang Tarsus nahimo na sa man Turkey. No? Acts 21 verse 39. Ang iyang citizenship, actually, based on scripture and theologians or theology, duha ka buok ang citizenship ni Apostle Paul. Yang tinuod gid na siya, no? Nga si Apostle Paul na say duha ka citizenship. Unsa man to? Ha? Jews and Romans, no? So, Roman citizenship by birth in Acts 22 verse 8. No? Ay mo kalimot ni ana. Pamangutana mo anong duha mong kabuok, ma-amaze ka sa plano sa Ginoo tungod kay ang duha niya ka citizenship gigamit sa Ginoo para sa pagpalaknad sa gospel. No? Kay kung dili pa siya Jews, no? Dili pa siya kanabitang kadugo o mga taga-Israel, dili siya makasul sa sinagog para pagwali sa mayong balita. No? Unya kung dili pa pud siya taga Roma, dili siya makagawas og sulod sa Roma aron pagwali sa mayong balita. Kung dili siya kanabitang Roman citizenship. No? So gigamit gid na sa Ginoo para nga si Apostle Paul makapalaknag gyud sa mayong balita sa tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. And then ang pumangutana mo kung si trabaho ni Apostle Paul, aram naman kayo nakakumo na ito, usa siya ka tent maker. Acts 18 verse 3. No? Work while preaching the gospel. Para nga unsa may rason. Para dili siya mahimong kabug-aton sa buluhaton. Unya ang iyang educational background. Si Apostle Paul studied under Gamaliel
a top Jewish teacher. Acts 22 verse 3. Trained in strict Pharisee law. Mabasa nato sa Philippians chapter 3 verse 5. So, buti pasabot si Apostle Paul, dili basta-basta og nahuman. No? Siya ra maoy, if I'm not mistaken, siya ra ang apostol nga naay taas kaayo nga nahuman. No? Kaya there are 12 apostle, lahi man si Apostle Paul, di man nato siya pwedeng ibutang og 13 apostle. Kay nilahi man gid siya. No? Kaya there is a purpose why nga 12 apostles. Ita pwedeng mayong 13 apostles. No? Kaya ang pagka-apostoles ni Apostol Pablo, nilahi gid siya nga pagka-apostoles. O say labot sa 12 apostles. So before Christ, kinsa man siya? He is a persecutor. Manlulutos. Usa siya ka tao nga nagsilos sa Dios. Maglabot siya kung naay mga tao nga magwali sa dungog sa Ginoo. Iyang agtuon. No? Iyang kadagitang grabe siya ka suko sa mga early church sa una. Suko kayo siya. Acts 8:3, Saul began to destroy the church. Going from house to house, atuon niya ang mga balay-balay. He dragged off both men and women and put them in prison. Muna iyang trabaho sa iyang pagka-persecutor sa Roma. No? Kanya ang worst moment pag yun. I-take note ninyo, ako maghatag presentation, kaya kung magwali gali ko, ito ganahan maghimo o presentation, kaya mga ako. Magurag masaag ko nga muling sa TV tapos mukuan. No? Okay ra o mag-lecture kay paggamit ko o presentation, pero o preaching, dili ko kay mura pug mawa, no? Mura pug mawa. Ang worst moment pag yun ni Apostle Paul in Acts 7 verse 58. The witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. So unsa may buti pasabot? Apostle Paul is present at Stephen's stoning. Naa si Saul dito pagbato ni Stephen. Worst moment na. No? Imagine, giunsa ka sa Ginoo, no? Nga ang iyang kinabuhi kung sa kaingon ta nga wow, amazing kayo si Lord. Pag ang Ginoo gani mo imutawag nimo, pag ang Ginoo gani mo gamit nimo, bisan pag ang imong kasing-kasing dili gusto, pero kung gamiton kay kas Ginoo ang kay choice. No? Magpagamit gid ka. So, in Romans 10 verse 2, they are zealous for God. Suko kay si Apostle Paul sa Ginoo, tilo siya sa Ginoo mo na iyang kasing-kasing. Pero tanawan niyo ang conversion. The turning point ni Apostle Paul, no? In Damascus, no? In Acts 9 verse 3 and 6, Jesus appeared in a bright light. Saul went blind 3 days. Nabuta siya sa tulo ka adlaw. Pero ang turning point, no? Ang turning point ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 1. Mo ni ato usa sa ato ang angkla karon sa message. No, mag-send sa ato ang Buga President. Matod pa, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. So, ingon nga na ang turning point sa iyang kinabuhi. No? From persecutor to preacher. Tawag sa Ginoo alang sa dako kayo nga muluhaton. And then, after nato, iyan ang madawat si Kristo sa iyang kinabuhi, nahimo na siyang apostle to the Gentiles. Ang iyang calling in Galatians chapter 1 verse 1, an apostle sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ. Ang iya kunong pagka-apostol, dili tungod sa tao, dili pinaagi sa tao. Munang karon magduda ta ang mga gipang-appoint sa tao ng mga apostoles. Tungod kay biblically, wala gay tao nga nag-appoint og usa ka tao aron mahimong apostoles. Kay mismo si Apostle Paul, gi-prove na niya nga ako nahimong apostoles sa mga Hintil, no? In Galatians chapter 1 verse 1, not from men or by a man, but by Jesus Christ. Kung kanang mga San Pedro kalungsod, kanang mga manok ni San Pedro, o kanang mga kuan diya, o na kanin may kuan ninyo. No? So,
Tulo ka major missionary journey ni Apostle Paul plus trip to Rome. Nagsugod siya sa Philippi, Corinth, Ephesus, Thessalonica, and etc. So again, 13 ka mga sulat ni Apostol Pablo nga iyang gisulat. Nya kana ka mga sulat, no? Hangtod karon mao nay ato ang giuhaan. Uhaan nato og lingkon sa atong pagpangalagad. Anang 13 ka mga sulat ni Apostol Paul. Nya, makaingon po kung nga si Apostol Paul, na siya mo in life ba? Hello? Sa may inyong verse, kanang verse in life. Kalimutan mo? Kasi nagkarang-rakas na. Pag naging tuig, Galatians 2:20. Pag naging tuig, nabot na po Ephesians 2:8. Asa mo gitinoon? Si Apostol Paul, makaingon ko muna sa imuto in life. No? Acts 20:24. So nasa teksto karon. I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace. Sa matinaw, gina-encourage na ako ng mga membro. Pila ka tuig na mong sigling mo, dinaway ministry. Ako silang gisugo. Ang atong calling, wa ta gitawang para mahimong sitting pretty lang sa atong iglesia. We are called to testify the gospel of God. Mo nang kaning daghan kay mga baluwaton dito. Daghan kay mga na-open nga mga Bible study. Ya, pag niaging tuig, among gitagaan og certificate of membership ang 7 ka mga kalag na min-commit nga manimba na sa atong iglesia sa Matinaw. And in this present lang, katong among celebration karon na Thanksgiving, na ko'y laing duha ka buok na amo na pong gi-recognize as officially church members sa Matinaw. Tungod kay regularly gid silang nag-appeal og church sa Sunday service. Ya kanunay silang open og mga Bible study, kanunay open. Yung gani lang baguhay lang. Ang duha ka panimalay nadugang na sa among cottage prayer meeting. Bunga na sa mga pagpangdasig sa mga kaigsuonan. Nga wa ta gitawag sa Ginoo para mahimong mga garbuso nga mga tao. Gitawag ta sa Ginoo para magwali sa maayong balita. No? Wa ta gitawag sa Ginoo para mapalabo nato na ato ang mga garbo, mga kinaiyan, mga way mga daot o mga kinaiyan, mga daot o batasan sa maayong balita. So, kailangan man ng mga kulay. Ako silang encourage. Pang-invite ka mo, ako rin bahala. Ako rin magulong dito. Kanang mga ipanglagustalihan na mo. Yo. Para bitaw. Now, karakter ni Apostle Paul, usa sa ako ang ma-describe ni Apostle Paul ang iyang karakter as a minister. Number 1, boldness. Boldness ang iyang usa sa iyang karakter nga atong makita. Grabe kayo ang iyang kana bitong kadasig. Pagsangyaw, pagdala sa dungog sa Dios sa iyang kinabuhi. Ikaduha, endurance. Ang dili pagpunong. Paglahutay. No? Hello, ano naman ito mga workers uban? Ano naman ang inyong mga endurance? Surrender. Si Apostle Paul, niagi silang pagbato, niagi silang pagdagmal, pagtamay sa iyang dungog, accusation. Pero si Apostle Paul, wala matumpag sa iyahang calling. No? Endurance is very important in the ministry. Ikatulo, love for the churches. No? Muna nga, akong giencourage sa nato mga maginibuhi, maginimibros Matinaw. Ako silang giinan. Kung gigugma ninyo ang church sa Matinaw, paglihok mo din. Ako silang giinan. Kung gigugma ninyo ang church ninyo, buhatan ninyo ang itinahanglan sa church. Naglihok mo. Ayaw mo si pangutanan sa disol. Pastor! Kila kang kiglalis din na. Wali. No? Love for the church. Kay mo na kinaiya ni Apostle Paul. And kaupat, nga karakter ni Apostle Paul, humility. Sabi ninyo, ginibitang mga lagad, tas Ginoo mga igsoon. Ginibitang pagpamastor. Importante kayo ni humility, pagpaubos. No?
Labi na sa mga pastor na naikuling sa pastoral care. No? Importante kayo ang humility. So, importante kayo na. Si Apostle Paul, grabe kayo ang iyang humility. In 1 Timothy 1:15, no? Itawag niya ang gugulingon nga mas dabaw sa mga makasasala. Unya in 1 Corinthians 15 verse 9, si Apostle Paul, giingon niya ang gugulingon, ako ang pinakaubos sa mga apostoles. No? List of the apostles. Grabe ka-humble na tao, no? Unya, ang mga struggle niya sa ministry. Hello? Pamo din ha? Thorn in the flesh. Matog na. No? Mga tunog sa Lawas. lawas nun. Mga physical, spiritual pain. No? In 2 Corinthians 12 verse 9, verse 7 and 9. Ikaduha, loneliness. Ano yung mga struggle ni Apostle Paul? Ano na kayo nung nga usa ang loneliness sa iyang struggle? Hello? Ato mga gipang loneliness, pagminyo na mo? 2 Timothy 4:16. Ato pa ni Apostle Paul, at my first defense, no one came to my support, but everyone deserted me. Biyaan ko no sila. Wa ko yung nag-support niya. Pogi na yung struggle. Pastor Mamma, Pastor Juarez, struggle yun mo ng loneliness dito sa isla. Panginhas na lang yung mabuol ka dito. Ha? Panginhas. Pag-evangelism, para ni Pastor Cordero, hindi man yung malunuli kayo masing nigwali sa SM. No? Loneliness, gusto sa struggle ni Apostle Paul. Ano yung bitang why mo support na nimo, why mo follow up nimo, gusto man ka niya, Pastor. O pamabuak ang baso, pamabuak ang mga plato, pamaigas ang buwan. Ay nga na, kamingaw, labi na ko kay asawa. Tears and pressure. Mga struggle ni Apostle Paul. Luha o mga saman. Kaning pressure sa ministry. No? Acts 20:19, I serve the Lord with great humility and with tears. Hello! Nadiluha. Saan kayo nakahilak sa ministry? Nagaluha. Kada adlaw. Nadunggan, namihilak sa ministry. No? Sakit kayo. Kada adlaw, hilak. Nadunggan. Inunta o. Hatod na mong support sa simbahan. Gusto may tuwaan mga ngiro dito. Mga iro ni Ana. Sakit kinas kasing-kasing. Hilak din tayo mga iro ni Ana. Iro na tayo ni mga pastor. Kaya usap ko kuno'y tuwaan sa simbahan ng mga iro. Hindi makahilak ta ana. No, makahilak pero why sulindiray. Kaya mo may imong gipili. Di ba? Mo may imong gipili. Nakaduma ko sa kita kayo malawal tinatipan niya, no? Anak, buha rin kasi po mga sinina, magputal rin ka dito sulat. I'm sorry. No? Wawa na po, mulayas na ko. Ayaw, wag ganyan. No? Ay, sarindiray. 4 years in theology, tapos hawaan lang mo ang iglesia, kaya nakadungog mo. Ayaw, hawa hanggang di na makurek ng tawanan. Amikuha na. Aron nga, nagkabot panahon mo nang hatag ni mong bugas pastoral. Love you anyway. So, ang atong tema, servant slave. Yes. No? Serving the mission for Christ's sake. Hindog kayo. Our identity as Christ's servant slave, no? Atong pa ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 1, I, Paul, a servant of God. Kung duha ka book ang iyang citizenship, pero si Paul gipilit niya ang pinakaubos. No? Alang lamang sa pag-alagad sa Ginoo. Patod ba ang servant sa Griego nga pinulungan ng zaman? Diakonos. No? Once to serve or minister. Ang slave sa Griego nga pinulungan, daulos. One owned, no right of his own or of his own. So kanang duha, kanang importante man kayo ng duha pastor sa pagpakalakad. Kakinahanglan tang mahimong sulugoon ug ulikon. No? Nganong ang duha mahinungdanon man kaayo tungod kay ang word ng servant, how we treat people. Kung wala kay kasing-kasing sa pagkaalagad, dili ka makaalagad ug laing tao. Unya ang pagka-servant po, who we belong to.
Ingon nga kita mga servant, mga slave. Inalam may baluta kung kinsay nakapanag-iya na ako. Importante kayo na. No? Nga ang imuhang gialagaran ang nanag-iya sa imong kinabuhi ng mao ang Dios. Galatians 1 verse 10, if I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Matod pa ni Apostle Paul. So, servant, before ka muingon nga what is my calling, ask first in yourself, who owns you? Kisa yung nanag-iya ninyo. Kisa yung tag-iya na ko. No? Kung sa iyang purpose na nang iya kong itawa. Matod pa ni Apostle Paul, my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Tapuso niya ang lumba ang ihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O ang lumba ang ihatag sa Ginoo sa iyang kinabuhi is to testify the gospel of the grace of God. Mao na ang ato ang misyon. No? Ang atong misyon, finish the task Jesus did. Kumanon. Ha? Ay kalaban nga. Muna sa ko pagpamastor kay magpakasal ko next year, trabaho sa ko. Undangan lang nimo pagpamastor kay mangita kag kwarta para tigumon sa imong pagpakasal. Choroy. Gamita ang buluhaton para pakasla nimo na imong minyuan. Mga yun ay nagtabang ng mga membro pa ngayon. Sila kapuan niya, kapuyan, nabakoy. Hindi ko pong pastor. Di ba? So, ingon na siya, Nanay Perla, pastor, basta mo kalit at ingon na magminyo karong Disimbre, pag ingon yung taon, para makaguhit ng ibaboy. So, kaya nadasig bukos na gasibo. Kaya ang magminyo ko itong worker, na ako nilibre ko kung papoy. So, naingon po ni Pastor Marix nga kasaman, mo pa-assign ta kadiyo sa Cebu, minyo ta kay aron wa tay gasto. Balik tas buhol magana taga-sawa. Isa musugot kay magpuno sa ning comment sa kuan. Dili uning ana no? Finish the task. Daghan na kayo mga pastoron ng mga atras nas ministry. No? Sa buhol lang ganit, nakakita mga church doon sa buhol ng mga kanang mga pastor. No? Ako, nagtrabaho ko sa Kalinding, sa microfinance. Baguhay lang yun. Di na kayo nung kumakaad to prayer meeting. That is prayer meeting. Di ni magsilbi. Bisag dako kay sweldo, undangan ko ni. Undangan ko ni. Magusa man na magdawat kong sweldo ang dako iya idubulon pa ganyan support ako simbahan pero wala ko'y panahon sa ministry. Yung pag-sure diya Carlo panahon na nimo ng kwarta para lang sa duluhaton sa Ginoo imong kaligdan. Iwalihan ako kung magaling kay sa laing tao mugalin ako aron ulawa. O yung may bawang mong pastor Bataba, ingon ko, naman ka? Ikaw na magdas pangkalibutanon nga kuan. Di sakit kayo man ako mo magwali sa kang kaugalingon. Magawalingon ko, dili kabalo mo wali sa imong kaugalingon. Si Pastor Balyaris, anak ni Pastor Balyaris, kalimot ko, ang iyang anak, si Barbar, during pandemic, estudyante pa siya sa Wayne School. Ang unang namatay, ang iyang mama. Wala ko masabi, Pastor, mama yung unang namatay, no? Iyang mama yung unang namatay, o si Pastor. Basta, si Pastor, iyang mama nagsunod niya, panahon sa pandemic. Niya to sila Cebu, ngawa sa kita sa naong sa iyang ginahan, kaya di padulan. Gidala nila kapag tayong lawas diri padung dito sa Misok. Sakay sila barko nga ang iyahang mama gisud na og kahon bawal padulan. Nakauna-una na siya dautan. Wala layat na kuno sa barko kay us pagugunin pulo sa iyang kinabuhi nga wa na iyang mahinikanan. Ya sari usa ka bukanan. Pero gawalihan kuno niya ang iyang kaugalingon. Atod pa niya, nasigog hilak dinhi tungo sa patayng lawas ang ginikanan. Pero ang akong mga ginikanan tuwa na sa langit naglipay. Iwalihan niya ang galingon, usay pulos kini nga ang
pagkuan, kanang kasakit, nga nagunahunan akong magpakamatay, nga akong mama at papa to sa langit, naglipay na kayo. So di ko dapat, grabe tawhanan, na-eskwela by school, wag yun mo undang. Pero na yung man, Bruno, na-dismiss, dilit tungod yan nga nga matay, tungos ka buang. Diba? Kuya bra, bampaak ng liog, dismiss. Kikan sa CR dito. Lilit dito, dito dito ko. Ano naman yung CR doha? Babae lagi. Pagkapupo kayo sa mga rason. Ha? Upo kayo sa mga rason. Natalikdan lang ang ministry tungkol sa mga kabuang. Ako happy ko, kaya nag-drawing-drawing magkuha itong mga kuha. Nililink ko itong video, basta tagit, lupag yun subject mo guna mo ng psychology. Sir, na part na sa among psychology itong nag-drawing part sa lalaki. Kasi kay bibidyohan ko sa akong classmate, i-post ko dito. Dave, diyo ko graduate. Pangay, kung stories ginug pasaylo ang Lord. Mga kabuang na ginungdan. Ha? So kamo mo pa mga minyo, kasi nga naman yung mga kabuang ginami mo. No? Mga uyab pa, dulugan na. O pagay kasal. Ha? Sa hilong, panglibin-libin na. Magkuha ng mga hotel. Sila lang luha. Gusto mo dito, magdinigbasay. Kung di mo kantos, pag di mo kayo sa madaot, ang tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Pastor, kung di maantos, minyo ka. No? Kaysa mabot ng panahon ng madaot ka. Diba? Pusul-pul. Kung makaya, okay. Pero di, pagdino. Kaysa mga daot ang atong dumog. Diba? Amen. Kaysa mga daot. Sayang kayo, ako, dahil ako ministry sa Matinaw, Catholic prayer meeting, Midweek prayer meeting, Bible study tulong ka buo. Unsa? Video, pastor. Ako, digid pwede na. No? Digid pwede. Wala akong sabot na doon ni Pastor Batabat ng musik paluak na ako. Kasi maliyab niyo mong kalo. Wala lagi, Pastor. Hindi pag ninyo na. Wala lagi. Oh, may uyab. Sabot na ako sa musik paluak. Kaya, hindi ka na sa gusto mamadaot ang ako ang kuan, no? So, kumusta man mo mga single? Mag-amping mo. Uy, uyab. No? Wapasugta. Mag-amping. Sayang kayo ang misyon sa Ginoo magyatag sa buha. Kaya di ta kahuman. May single, oh. Pwede po mo ipansin. Sayang. Diba? Oh, ayaw. No? Ayaw. Dili kay tag mga ingon nga na, ang bulwaton sa Ginoo ang natuluya. Pagminyo. Diba? Natay mga ministry, natay mga angay pag-atuan, pag Ginoo, di nato pang atuan, pero mga kabuang stress lang nato ang mga DSM, mga atuan, sisulba na mga problema. Kadili sila mo yung naghimo sa problema. No? Ayaw. Sayang kayo ang God mission sa forbid. Ginoo. Si Apostle Paul, ato pa niya, my only aim is to finish the race. Sayang kayo ang atong apostoles nga nagdasig nato. No? Ang matod pa niya, wala isipan niya ng uling nga bililhon. Para lang sa maayong balita sa Ginoo. No? Uling nga na. Ang task na gihatag sa Ginoo nato is personal. Jesus gave Paul a task: testify to the gospel of God's grace. O sa makikompare ni Peter, o sa makikompare ni John, he finished his race. Nag-abot gud siya ang 12 ka apostoles o siya. Diba? O sa may ang sundo na ito. Ito pa mga matay ang 12 ka apostoles. Pero wa sa makikompare. In 2 Timothy 4:7, I have finished the race. I have kept the faith. The cost is high. Hello! Ang atong goal taas kayo. Natog na mo diya. Pagkaingon ba ka nga may life, your life worth nothing. Sa lamang masangyaw nato ang mayong balita. Luke 14:26 to 27. Whoever does not carry their cross cannot be my disciple.
Kung di mo mag-antos sa ministry, kung di mo kabalong mag-antos sa ministry, at tawag sa Ginoo sa inyong kinabuhi, you cannot be God's disciple. No? Focus! Mo na importante kaayo sa gospel ng gihatag sa Ginoo sa atua. Testifying to the good news of God's grace. Ang matag alagad o ulipon sa Ginoo in 2 Corinthians 5:20, isa man ta. We are therefore Christ's ambassador. Diba? Kita mo niya karon dinhi, representante sa Dios. Una ako ng Panginoon, pangwalihan ako ng mga membro. Ayaw niyo po kaulawi ang dumog sa Dios sa inyong mga kinabuhi. Pag may limay din mo diha kanay mga tagay-tagay, pag sure mo post mo diha, mag-iinom mo. Yung sa man yung pagpanalipod ang dumog sa Dios, ang Dios wa sa simbahan ha sa imong kinabuhi. Sinakalimot ka. Na ang Diyos sa atong mga kinabuhi ingon kita nagministro ato yung paningkamutan nga dili mahugawan ang dungog sa Diyos sa atong kinabuhi. Diba? Ano sayang naman kaya ng magugugaw mo dungog sa Ginoo? Sampol magninyo mo, sige, magpakasal ta. So pagpakasal, 2 ka bulan 5 months na ang tiyan sa iyang kuanan di idaan. Ya pag ipagkaslan, pag suuro mo kada lagi magtagutag, pagkuan magdugdug. Kung gawa lang dungog sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Di pa surprise ta, bago pa kayo nagkasal ang niya i-declare dayon sa Facebook nga, I'm so happy that I have a child in my womb. 5 months na. Hoy! Last month ka mo gikasal, 5 months na rin ang imuhang sa iyong asawa. Tawag ang dismiss. Dismiss. Sama dismiss? Suspended. Kauban ako sa Bible School, nahulugan o ganang, kaya mga workers man kita, kinamata mga bata. Nahulugan sa kondom sa iyahang saka. Kaya sa mga nalimo, gamiton. Dismiss. Tupag naman sa, nahulugan magaling na. Gamiton mo dito. Ayaw lagi. Ayaw lagi kabuangi ang Ginoo. Ayaw pakaulawi ang Ginoo sa imo ang kinabuhi. Daot kaayo ang pagsangyaw nato sa gospel kung makita sa langing tao ang imong kinabuhi nga ikaw mismo nagpakaulaw sa dungog sa Dios sa imong kinabuhi. No? Tuwato siyang panalipdan sa atong kinabuhi. We are therefore Christ ambassador. Nausawa mo nato pastor sa itong oras, sa ilo ako. Nagaya ko mga 10 minutes gamay. Kung saan man ato pastor na ato mapadagan ang misyon sa Ginoo hantod sa katapusang pitik sa ato mga kasing-kasing. Simple ra kayo. Number 1, i-take note ninyo kay maging samta. Importante kayo na. Hebrews 12:1. Let us run with perseverance the race marked out for us. Conviction, not comparison. Ay mo pagpakig-compare. Ay, pagkikumpir Kinahalang ito. ikaw mismo. Ha? Ligpon ka sa unsay calling sa Ginoo nga gihatag sa imuha. Ikaduha, with courage, not comfort. Kung sa ministry lisod kay mong kahintang, muhawa ka tungod kay mo ana ka ma-comfort. Comfort down. Si Apostol Paul, bako sila sa Asia. Nagtuo silang mga matay na sila. Pagkaluwas nga dito, umasa muhawa. No? So, ayaw, with courage, not comfort. Ako, nagsabaho ko. Ako ang single monthly sa microfinance. I-double pa ako ang support sa church. Pero pagkakita na ako nga murag wako sa pagpangalagan, ng-apply ko laing position na online lang. Buhin man ko sa ilang support. Makasupport pa ko sa akong mga ginikanan. Pagkahatag pa gani kong mga allowances sa akong mga kaset. Pagka-shopping pa ko sa ACN. Palit pa kong bagong sapatos, duwa pa gini kabuot. No, bitaw. No? Muli ko sa pastoral, nawa, mahurot. Madumaga na po rin ang gaong, makasatipan niya, inaguli ikas, tagbilaran na humpra, muhatag mo din ako, pastor, halini sa gulay. Mo ba?
Dugang ka, pastor, dugang. Hindi lang may anak ko may awayon, pero hindi mo unong support ako. Philippians 1:20 sa ingon ni Apostle Paul, I eagerly expect and hope that I will in nothing be ashamed. No? But will have sufficient. Pagkanindot kayo sa iyong mga encouragement ni Apostle Paul. With courage, not comfort. Ikatulo, with Christ's glory, not our own. No? Dili pa ako anak, di man na mabuo. Kung di pa ako ay nagtugod anak, man na ayaw. Ayaw pag-iho ni anak, ayaw ang una, ang buluhaton sa Ginoo nga imuha. With Christ's glory, not our own. Sa Romans 1:1, set apart for the gospel of God, not for Paul's platform. Dili iya ha, kung dili iya sa Diyos. 1 Corinthians 10:31, whatever you do it all for the glory of God. Ikaw pa itong katapusan. Salamat sa Ginoo. With commitment to finish the race. To finish the line. Hello! Natay 5-year developmental plan sa Things to Commission. Itagaan daw o kanabi taong outline tungkol sa atong himuon within 5 years. Para nga naatay kanabi taong unity sa Things to Commission nga mo ato lang yung goal. No? Ato nang himuon dili tungod kay naay madlog, himon ato kay ning sunod ta. No? With commitment to finish the line. Sa una, sa makapil-apil ko sa bugwa, magin ako sa akong pangandon ni magpastor. No? Pero daan akong gimentor, gipastoran sa akong mga pastor sa Kanggawa, nga amayan ko magpastor, may akong tingog. Hangtod nga, nagapil-apil ko sa bugwa sa una, malingaw ko mga bugwa sa una, kaya dahil mga away-away, kaya mga problema, isiptol, malingaw ko mamilag yun. Ganahan ko magpastor, aron mahimo na ko kong tigusay. Nindutang kayo nila, oy, kay... Away? Ano ba? Ganahan ko may minani. At tayo, hindi ko si Pastor Ayman ako. Ganang, asa maganda signs? Hindi ko pastor, uy. Yung people ako sa gawa. Magpastor, kaya anahin ka. Pero what, dito mo ay nakakuhan, naka-encourage din ako. Kita din ako, no? Ako sabihin sa nakahatag na ako o encouragement ng mga pastor. Katong nagbugwa ka dito sa ubay dito, pastor katong doctrine dito sa kanang murag resort ng tuwa itong likuan. Ito bitong ipaulit si Pastor Tito kay Kabuhi. Itong nakaulit siya kahap ba kay mura o gitabang siya. Tingon ko, luuyan mo kayo sa taga-Buhol, wa na yung mga batanon ng mga pastor. Pag mga matay di sila, wa na yung mga magpastor din ko. Magpastor din ko kay, pero pili ba na ito ninyo ay buhi? Magpastor na po ako, mag-ideya na po. Huwag pa namatay. Pastor na may ideya ko na. Nanay, namatay, oy. Doon mo sila namatay. So pagkuhan ako, tingin ko, balik ko sa Bohol, dokumit ko. Isag-asa ko ikutang dokumit ko. And I will use my time. Ganus ako kukaos Ginoo din kalibutan. Isa, bata pa I nga will be in the ministry. Yun na. Kung ganyan ako mabuhan, paninglang ko ninyo kung awa ko sa ministry. Oh, ako nang tibanan. Gibidyo na ko ha, gibidyo. Usagyan sa ako ang commitment. Oh, Lord, gibidyo na ni. sa una magpare akong gusto, pero kayo bitawag mo kong magpasko. Lord, hangtod sa katapusang pitik sa ako ang kasing-kasing. Ako gamito ng akong kinabuhi alang sa misyon ng gihanglan. With commitment to finish the line. Nagkailis na dapat ang mga workers dali sa buhok. Dili tungod kay nangawagtang, di na mga pil. No? Di na mga pil. So, ayun yung kalimti ha. Ingon nga mga servant slave in serving the mission, no? Alang sa kahimayaan sa Ginoo, ayun yung kalimti ang mga pulong atong nabati. Alay ko ng Diyos o maayong buntag pag-usap ka na. Atong ibalik